Oh, tingnan mo kung gaano ka-inconsistent itong ulol na to. Tingnan nyo kung gaano ka-inconsistent tong gagong to. Last week, sinasabi niya nung kanyang press conference before lumabas si Zaldico. Hindi ba that was just last week? Bago mag-rally ang INC, nag-press con tong ulol na to. Anong sabi niya sa press con niya? Sabi niya sa press con niya, malabo. Malabo daw si Zaldico. Ay, hindi pala. Si Zaldico daw, tinawanan lang niya. Si Romualdez, malabo daw na madamay dito. Malabo Malabo. Pero ngayon, tingnan mo, 1 week after or less than a week after, iba na naman yung sinasabi niya. Alam nyo, ganyan pag addict. Hindi ko sinasabing addict siya pero sabi nung kapatid niya kasi, addict daw yan. Ganyan pag addict. Walang ano yan, walang matinong sasabihin yan. Hindi consistent yan. Ngayon, mabait, bukas hindi. Pabago-bago mood yan kasi nga sabog. Depende kung anong class yung sininghot niya. Oo, depende yun sa magiging mood mo. So, tinan mo, last week sinasabi niya hindi sangkot yung kanyang pinsan. Ngayon, sangkot na. Kaya sabi ko nga sa inyo, katarantaduan to, trial and error Yung serbisyong binibigay nitong bugok na ito, bugok to. Putang ina, mas mabaho pa sa bugok na itlog ito. Itong utak nito, puta, inuuod na siguro. Sa totoo lang, putang ina, sa lahat ng tao, ito yung pinakagago na makikilala ninyo. Pinakatarantado na makikilala ninyong presidente. Maniwala kayo. Tingnan nyo yung mga sasabihin niya rito, Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Utang ina, yan lang sasabihin mo, hirap na hirap ka Pakasinungaling mo kasing hayop ka. Kaya na kasimple-simple. Kasimple-simple speech, Tagalog pa, ikli-ikli, putang ina, hindi mai-deliver ng maayos. Yan yung sinasabi ni Aimee, na pag nakikita kita ading na nagsasalita sa kitang-kita na talaga yung epekto nung sobra-sobrang paggamit mo ng yung sobra-sobrang paggamit mo simula pa nung mga bata tayo hanggang ngayon, nakikita na yung epekto sa'yo. Na kapag nag-ini-interview ka at nagsasalita ka, putsang ina, edited na nga, mukha ka pang tanga. Nakita mo to, intro pa lang niya. Ito, mayroon akong panibagong mga ipipresenta sa inyo patungkol dito sa mga mainit na investigasyon na ginagawa sa corruption sa bayan natin. Alam mo, kasimple-simple, i-deliver mo yan, putsang ina, para kang sanggol magsalita. Maintindihan kung sabog ka ba, lasing o natatai. Ang inang tao na to nakakapikon. Isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. Kaso na naging tang inan to, parang baliw. Ganun pa ng ganun. Buta galaw ng galaw, parang tang inan to lumulutang yung mga sinasabi natin na na signs na wala sa katinuan to. Na hindi ito capable mag-lead ng isang bansa dahil kita nyo tangina niya lang kasimple-simple ng i-deliver, parang loko-loko. Yan yung inaasahan nyo magdadrive ng bayan natin. Yan yung inaasahan ninyo na may ikipag-usap sa mga leader sa ibang bansa. Putsang ina, sukol na sukol yan. Tayo nga hindi siya umuubra sa atin, doon pa kaya sa ibang bansa. Dito nga alam na yung mga ganyang galawan niya kilala na siya, lalo pa kaya sa ibang bansa. Sinong world leader ang gusto maipagkaibigan sa ganitong ulul na presidente? At kung ano ang mga ating nagawa. Kung papaano at kung ano, ang inan yan. Ilang minuto na yan, ilang segundo na yan, wala ka pang sinasabing matino. Upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Zaldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwentong. Ito po ay tunay na ebidensya. Oo nga, ang tagal na nga namin gusto, gago. 100 plus years na simula nung huling sinabi mo mahiya kayo hanggang ngayon, yan palang nagagawa nyo.
Magsampa pa lang ng kaso, wala pa nakukulong. Putang ina, dapat nga binibitay na mga yan eh. Di ba nagulat ka rin ha? O di ba napahaka? Kasi nga, kaya na yan lang. Ipinreskon mo pa yan? Ibinlag mo pa yan? Nagpapapreskon na nga si Boying Rimulya mayat maya eh. Tapos yung sasabihin niya, hindi sasabihin mo. Oh, 14 17 na sangkot at saka isang congressman. Putsang ina, isa lang. Ang dami-daming mga kawatan diyan. 'Di ba? Itong mga ini-expose nung nakaraan. 'Di ba in-expose nung nakaraan yan sila Dong Gonzales, sila Suarez, 'di ba? Yan sila One Rider Party List. O yung taga La Union, 'di ba lahat 'yan may mga construction firm? Bakit isa lang? Yung pinakakasuhan natin. Bakit si Zaldico lang? Kung sino yung wala dito, yun yung kinakasuhan. Yung nandirito, wala. Ang inang niyang katarantaduhan nyo. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng... Sobrang tamad, no? Tangina, ganito katamad dyan. Binigyan siya ng listahan, babasahin na lang, putya, hindi pa niya magawa. Putangina, sa tingin ninyo, magsisikap ito para sa bayang Pilipinas, yung simpleng pagbabasa ng mga akusado, lalabing pito yan. Lalabing pitong akusado, lalabing pito na individual at isang congressman. Putangina, hindi niya pa kayang basahin. Ganyang katamad tong Judas na ito. Anak ng tinapay ka talaga, BBM, mo. Wala ka talagang silbi. Ewan ko sa'yo, bakit kasi tumakbo kang presidente, hindi ka naman marunong. Pwede ka naman kasi magsalsal lang sa bahay o kaya magsampa lang kayong mag-asawa. Ang dami nyo naman ng pera. Pero putya, ba't kasi nagpresidente ka pa, wala ka naman kaalam-alam. O walang hiyang mama na ito. Pinagtrabaho niya pa kayo. Sabi niya, hindi ko nababasahin, tingnan nyo na lang. Ayan putang ina, makikita mo yan. Lalo na ako sa cellphone, makikita mo yan. Yan, listahan mo na yan. Sana man lang, ipinis nyo na dyan. Katulad ditong ginagawa ko, ipinresinta nyo na. Tangin na, laki-laki ng pera ng gobyerno, laki-laki ng confidential funds mo, ng president funds mo eh. Ang laki-laki ng president fund, tapos hindi mo man lang maipost dyan sa screen. Yung mga pangalan ng mga hayop na yan. Oo, nagnakaw ng pera ng bayan yung mga yan according sa inyong demanda. Hindi nyo man mapangalanan, ni basahin yung mga pangalan. Ba't di nyo mabasa? Mga kaalyado nyo ba yan? Mga loko-loko pala kayo eh. Papasahin mo na lang eh. Number 1, si ganito, si ganito, si ganito, si ganito. Ang bilis-bilis eh. Sobrang tamad mo, BBM. Dapat hindi ka na nag-vlog. Yan ang nga lang gagawin mo. Mag-vlog ka na lang, papanggap ka na lang na may ginagawa. Wala ka pang ginagawa. May arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest. Inang yung magsalita ang puta para sanggol. Tupad na nila itong mga arrest warrant. Otoridad ay siyempre parang gago puta. Tangina, proud kayo dito. Hoy, mga loyalista nga. Proud kayo rito sa Judas na ito. Otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila. Ihaharap sa korte. Inan yan. Ipapatupad na daw yung arrest warrant. Aarestuhin na. Natural, may arrest warrant na nga. Tangin na may arrest warrant na, di aarestuhin na. Ginagawa mo naman tanga ka eh. Anak ng putya, parang kausap mo, kinder eh. Inang press, parang inang vlog na ito. Diyos ko po. At pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Alam namin, yan, umamin siya. Ako ang nagsimula nitong lahat. Oo, alam namin, Bongbong, ikaw talaga nagsimula ng lahat ng kahayupan sa Pilipinas. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng kademonyohan sa Pilipinas. At alam namin na ikaw ang nagsimula ng lahat ng pagnanakaw sa Pilipinas. Bakit? Bakit, ha? Ikaw pumirma ikaw pumipirma taon-taon ng budget. So kung ano man ang nakalagay sa budget na yan, you authorized it. Kinumpirma mo. Kaya magnanakaw ang mga tao dyan sa budget na yan o hindi, kinumpirma mo. Kung mabuti ang budget, good. Pero kung masama ang budget at pinirmahan mo, bad yun. Oo, so you are equally as liable as itong mga as itong mga first-hand perpetrators na ito ng pagnanakaw sa Pilipinas because you authorized it eh.
Oh, naglagay ako ng 10 milyon na nananakawin ko. Pinirmahan mo. O, anong ibig sabihin nun? Inauthorize mo, pinayagan mo akong magnakaw. Ganon. Sobrang tamad mo kasi. Kaya nga dito sinasabi natin na yung sobrang katamaran mo, pumapatay yan ng tao eh. Kaya nga may tanong ako noong nakaraan, anong gusto ninyo? Yung tao na pumapatay ng adik at mga pusher o yung adik na papatay ng mga tao? Bakit papatay ng mga tao? Dahil sa mga maling desisyon niya, maraming buhay ang mabubuwis. Katulad na nangyari dyan sa Cebu. Oh, dahil nga sa mga palpak na mga proyekto na pinirmahan nitong ulol na ito. Again, the DPWH is under his office. Oo, Congress ang nagbabudget pero DPWH ang direktang opisina na nagmamanage sa kanya, Office of the Vice President. Nagnakaw yung ahensya ng gobyerno under sa'yo tapos wala kang kasalanan. Ano sasabihin mo? Ikaw ang nagsimula? Oo, ikaw talaga ang nagsimula ng lahat ng kademonyohan dito. Simula nung 2023 budget na pinirmahan mo hanggang ngayon 2025, hanggang 2026, pag pinirmahan mo yung budget na yan, lahat ng mangyayari dyan, whether mabuti o maganda, ano yan? Command and responsibility. Sa'yo lahat yan. So, kung ang corruption is nasa budget natin and you sign that budget, that corrupt budget, you're equally as guilty as itong mga magnanakaw. Ikaw talaga nagsimula. O, yung itong ginagawa mo investigasyon, oo, ikaw talaga nagsimula kasi nga gusto mong ilihis sa'yo. Kailangan mong magsimula ng investigasyon para ilayo sa'yo dahil kung tusundan yung ebidensya na yan, ito na nga, lumalabas na. Sa'yo lahat ang sisi. Walang iba. Umamin si Zaldico. Sabi ni Zaldico, naghahatid ako ng pera. 26 billion nung una. Hindi. Naging 56 billion. 21 billion. Naging 56. O kung magkano mang billion, tas naghahatid daw kayo magpinsan. O kinumpirma yan ni Ping Lacson. Sabi ni Ping Lacson, totoo nga, may insertion nga ang presidente. So sinasabi ni Lacson na talagang totoo na meron kang insertion. Pero ang sabi ni Lacson, ang kumukubra hindi ang Pangulo, kung hindi si Bersamin, si Pangandaman at yung Yusek ng DepEd at saka yung assistant ni Bersamin. Sobrang bobo ng presidente natin na binabypass siya ng mga tao sa ilalim niya. Bakit? Kung totoo man yan, kung totoo man yung sinasabi nila na si Bersamin ang pinuno ng kawatan at si Bongbong walang kaalam-alam, kung totoo yan, bobo talaga si Bongbong. Kung totoo yan, napakahina talaga ni Bongbong. Kung totoo yan, incompetent at tamad talaga si Bongbong. Bakit? Imaginin mo, dalawang Yusek, mas makapangyarihan sa'yo, nakakapangurakot nang hindi mo namamalayan, nasa isang bahay kayo. Tangina niyan. Kagaguhan, di ba? Nasa isang household kayo, hindi mo nakikita na wala na pala kayong ulam, hindi mo nakikita wala na kayong bigas, hindi mo nakikita wala na kayong isasaing ngayong gabi. O hindi ba naglolo ko na pala yung mga anak mo, hindi mo alam? Gaano ka ba ka-busy? Wala ka namang ginagawa, wala ka namang proyekto, wala ka namang trabaho. Puro ka lang naman gala, puro ka lang naman photo ops, wala ka namang ginagawa talaga. Paano nalusutan ka nitong mga ito? Di ba? So, oo, ikaw talaga ang nagsimula at hindi ikaw ang tatapos ito kasi sasabihin niya rito, ako nagsimula, akong tatapos. Tanga. Ikaw nga nagsimula eh. Ikaw ang nagsimula niyan, ikaw ang matatapos. Sana matapos mo pa yung termino mo hanggang 2028. Pero sa nakikita ko with all these revelations, kasi padagdag yung mga dapat mong ipaliwanag eh. Matagal mo nang dapat ipaliwanag kung addict ka ba o hindi eh. Pero hindi mo ginagawa na, hindi mo ina-address yan. O ngayon, dito sa corruption, ganun din ang ginagawa mo. O, hindi nyo ina-address talaga. Hindi nyo naman pinapangalanan. Ang bagal-bagal nyo kumilos. Ang dami nyong dahilan na kesyo. Hindi natin to kailangan madaliin kasi ganito, ganyan. Dahil mong alam.